hapon natong tanan. This afternoon, ipadayon nato ang People in the New Testament series, ika-174. And let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we thank you and we praise you for your faithfulness to our lives. Thank you, Lord, for sustaining us sa amo ang pagpangalagad sa imuha, Lord. Though daghang mga kahigayunan nga mapakyas mi sa pagsunod, apan naa ka faithful kaayo imong mercy nga magpasaylo namo, Lord, sa dihang mangayo mi niini. And salamat kay Lord sa kahigayunan na usab karon nga mawali ang imong pulong. Please andama ang among kasing-kasing, and also please use me, empower me this afternoon, Lord, sa pag-deliver sa imong mensahe nga magmadinaugon ang serbisyo karong kahaponon. And this is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Atong ipadayon ang pagtuon sa kinabuhi ni Peter. This is part number 3 sa The Life of Peter. Unya, aning panahuna, mga kaigsuonan, magisgot ta og tulo ka incident or mga panghitabo sa iyang kinabuhi sa dihang si Kristo nabanhaw na diha nagsugod atong tan-awon, mga kaigsuonan. And ikapito na ni siya, ikapito, Peter's restoration. Peter's restoration. Nahisgutan na to last Sunday nga si Peter gideny niya si Christ. And it was told sa tanan nga mga apostol nga mupalayo mo nako. And si Peter, nanikamot gud siya sa iyahang kasing-kasing na di ko mupalayo. Then gingnan siya sa Ginoo nga makadungog ka, mutugtugaw kang manok, it means you denied me thrice. Og tungod ana, mga kaigsuonan, ang mga religion gipakupot na si Pedro og manok. Amo na ilasilot kang Pedro. No? Ang ugis ni Pedro. Nagkupot na siya og manok, pero wa man diri sa Bible nga si Pedro nagkupot og manok. Ambot na lang yun. Pero unsaon taman mangita magyan na sila og unsay ilang mabuhat. So si Pedro nagkupot og manok og yawi. Basta yawi kay siya mo yung nagda si yawi sa langit. Pero sabto na gyud nato ning Bible, mga igsoon. So sa dihang na resurrect na si Christ, mao na ning hitabua nga gi-restore siya sa Ginoo. Downfall ka ito ni Peter, oy. Kay wala na baya sila nagkaistorya after ato nga nagkaaytoay sila ni Christ pagtugtugaok sa manok. Og diha siya nakahinumdom nga gideny niya si Christ. Napa ba istorya nila after that? Wala na. So, probably sa kasing-kasing ni Apostle Peter, guba kayo siya. Daliman ka ana nga hantod namatay si Kristo, wala gyud niya na restore ang kuan, wa siya ka pangigpasaylo, wa siya ka istorya, ingon na ba? Na diretso na to. Nalimag ka nagkatinan-away pa mo. Unya, na-reminded siya nga niingon si Christ nga mutugtugaw kang manok kung ma-deny niya si Christ og katulo. Unya, nagkatan-away pa gyud sila. Kada kong insulto ana sa iya, sakit kay na sa kasing-kasing, oy. So, ang gibuhat ni Christ, mga igsoon, gi-restore si Peter. Gi-restore. So, this is Peter's restoration. So, in John chapter 21, 15 to 19, ingon sa Bible, mga igsoon, so when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Nindot kayo pagka-restore ba? Lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Luyo sa iyang pagkapakyas, gitagaan siya og responsibilidad. Amen. Feed my lamb.
In verse number 16, giutruhan mga kaigsunan ni Christ, He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. Obligasyon, gihatag kang Pedro. In verse number 17, He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Nganong gikatulo man ni Kristo mga kaigsunan? Para ma-restore ang iyang katulo ka denial. Unsa man na timing ni? Gideny niya si Christ 3 times. Gipangutana siya ni Christ 3 times. Pero pag abot na sa verse number 17, mga kaigsunan, Peter was grieved. Naguol na siya. Because he said unto him the third time, lovest thou me? Muna nagwa man siya dito una ko tingay, guol na siya. Wa pagod siya. Wa siya kay bao, gi-restore dahil siya. Then after that, mga kaigsunan, gi-foretell sa Ginoo ang iyahang kamatayon. Gistoryahan siya sa Ginoo how his life would end. Tanawa sa verse 18. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, tanawa kung saan ay may tabo, thou shalt stretch forth thy hand, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Unsa man na siya nga kuan, foretelling sa iyang kamatayon nga i-crucify siya. So, diha palang daan, sa wa pa siya nagsugod sa iyang pagsunod ni Kristo, kay bawo na siya usa iyang ending. And that is why, ang naitabo, gilansang man siya dito sa Rome, wa siya nisugot nga patindog. Ang iyahang request nga patuwad. Kay dili siya worthy mamatay sama ni Kristo. Grabe ni kasing-kasing si Peter. So, kung ikaw, ingnon ka sa Ginoo nga sa dihang bata pa ka, ikaw mo'y magdesider sa imong kaugalingon, ikaw mo'y musulob. Pero pag abot na sa imong katiguangon, sa dihang matiguang na ka, mo stretch forth na ka sa imong kamot, di ba? Crucifixion. Unya, lain na imo gird nimo, lain na imo sulob sa imong sanina. Unya, dadon na ka sa lugar nga dili ka gusto mo adto. That is a picture of crucifixion. So, kay baw na ka kung sa'y ending. Unya, giingnan dayon siya sa Ginoo. Then spake he, signifying by what death he should glorify God. Naa diha mag-glorify ang Ginoo sa kana nga klase nga kamatayon. So he should die being crucified. As what Jesus foretells. Kung ikaw kay ingnon sa Ginoo, no? Di ka mangayo og laing nga napay lain, Lord. Basig na ay choices ba? Na unsa kay choices? Unsa ka pwede kanang napisig na pay papilian ba? Wala na oy. So, naa diha mahimaya ang Ginoo ana nga klase nga kamatayon, and when he had spoken this, he saith unto him, follow me. O dito siya gi-restore sa Ginoo, kay nakita nato mga kaigsunan ang nahitabo dayon ani mo ni number 8, Peter's bold preaching. Walay discouragement. Ang pagwali ni Pedro nga perti ka bold mga kaigsunan in Acts chapter 2, 38 to 41. Acts chapter 2. Ang resulta sa iyang restoration. Sugod sa verse number 38, the Bible says, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ
for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. In verse number 39, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Look at verse number 41. Then they that gladly receive his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. I believe ang naminaw ani mga kaigsunan more than 3,000. Og sa crowd nga naminaw ni Peter, sila nagwali siya, taas-taas pa man wala na ito gibasa tanan. Sa dihang naminaw sila, nilihok ang balang espiritu mga kaigsunan and convicted 3,000 souls. That is the result of a man who believes in God. Mao na resulta sa tao nga na-restore diha sa Ginoo. Ug sa atong kinabuhi karon makita nato mga kaigsunan nga kuan kayo ta, marred kayo ta tubangan sa Ginoo, guba kayo ta. Wala ta kabantay giunsa ta pagkunis-kunis sa yawa sa atong kinabuhi, and that is why even us makaunahuna ta, I am not worthy to deliver God's message. I am not worthy to disciple someone. I am not worthy to come to church. Madugay ingon ana na ang imong kasing-kasing. And that is why daghan kay mga Kristohanon, they're trying to find churches nga mo fit in sila. Di man na ingon ana good. It is God that will choose a church that you should serve Him. Dili atong trabaho kung asa ka tani, asa ko ganahan, asa mako kanang sibo nga simbahan, wa gyud ka kaybaw mga kaigsunan, asa ka nga sibo nga simbahan. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, mao na siya. If you're going to force yourself to find another church, mahitabo ana, dili kalihok ang Ginoo sa imong kinabuhi because there is disobedience. Ay disobedience ba? So mao na si Peter, klaro kayo ang iyahang kanang kinabuhi diri nga nisunod lang gid siya, bahala nag ang akong ending, i-crucify ko, bahala nag akong ending, sakit kayo, musunod ko sa Ginoo. O ginaot pa kita pod mga igsoon, makita nato sa atong kinabuhi that we are following Christ not because of people but because of Christ Himself. Kay magsugod na ganit tagtanaw og tao, di na ta makapadayon sa unahan mga igsoon, kay ang tao nga atong gitan-aw dili perpekto. Ang tao nga atong gitan-aw moabot ang panahon bisan pag achievement, nindot nga achievement ang imong makita niya, ang imong ma-feel is jealousy. Ang imong ma-feel is envy. Moabot ang panahon nga ingon ana na. So, dili gyud nato tugutan nga ang atong mata naa sa tao adto gyud sa Ginoo. Are you listening? So si Peter nahitabo ang ending sa ilahang pag kana sa iya relasyon sa Ginoo, sa dihang gi-deny na niya si Christ, gidala-dala to niya pila gito kadlaw. Sa tanang apostoles ang pinakagool si Pedro. Kay ngano man naa sila'y last moment nga napamatuod ni Christ nga i-deny siya. Napamatuod ni Christ nga mopalayo siya. May patong uban ng mga apostoles kay giingnan man ta mopalayo ta. Layo na sila. So na sila'y problema. Pero kani mga kaigsuonan, ningon pa manggod siya god nga di lagi. Malay mapalayo sila, ako di. Gipunan siya another level. Pedro, murag kuwang na ba gahi man jud kag uno. Di na jud ka motuo sa akong giingon. So mo na napun-an. Ug wa gyud niya giuna-una nga mahitabo na until naadto na sa actual gyud. Nga wa gyud siya kabantay, mao ni basta di ta mosunod sa Ginoo, di gyud ta kabantay nga ato na diyang gi-deny ang Ginoo sa atong kinabuhi.
if we are not going to follow His will. Kaya kung isunod pa lang yun ta, di yun nato madinay ang Ginoo. So sa ato kinabuhi, how many times na nato siya gidinay? Pasalamat mo nga wa mo gisabot sa Ginoo nga pag naabot na yung anak kadaghan ang imong denial, na imo tingog. Di ba no? Toko ba ron? Toko or... Pero katong higayon na manggod, I believe, di mo gusto panahon tigtugtugaok. Dili panahon tigtugtugaok ba? Pero nitingog ang manok. Nalimad ka na. So, God uses forgiven people to reach others. Nigamit ang Ginoo sa mga tao nga mga pinasaylo para panaugon ang uban. Nalimad ka na. Unsay iyahang nahimo kang Christ, and after that, girestore siya sa Ginoo. Di ara ang aktual mga kaigsunan. He preached. Ug sa iyang pagwali, dunay 3,000 souls na luwas. Ug wa na gyud ni nahitabo otro mga kaigsunan sa bisan kinsa nga tawo. Naatingali kanang mga crusade, pero kinsa gyud nakaibaw nga luwas gina sila. Kay di man pasabot pag isa sa kamot luwas na. No, kanang inig evangelistic na to, kinsay mo dawat sa Ginoo, isa sa kamot dili garantisado nga ni isa na siya, luwas na siya. Hantod makita nato nga naa nay movement sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nga naa na siya kusang loob nga mobasa sa Bible, naa na siya kusang loob mangutana nimo kabahin sa Bible, naa na siya kusang loob nga muadto sa tigumanan sa Dios, mga igsoon. Makita na nato siya diri sa simbahan, diha nato makita nga na-save na gyud siya. Kay nilihok man ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay kung way mo lihok sa iyang kinabuhi, so way ni sud. So way ni sud, wa naluwas. Unya kung mao nay dad-on nato sa simbahan mga kaigsunan, mawingig man na. Kay wa may mensahe sa Ginoo para niya kundili kaluwasan. Di ba? Unya kinahanglan mata mo grow diri. So we need to talk about other doctrines nga angay natong katunon para sa pagpadayon nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unya, pag ang imong dad-on mga igsoon, alanganin. Almost persuaded pa. Basig makuhaan ang iyang pagka-almost persuaded. Maybe I am persuaded. Madugay na, wa na siya na-persuade yun. Number 9, another incident mga kaigsunan nga gigamit si Peter sa Ginoo, Peter's healing ministry. Karon makita na to na ay mga ministry nga mga healing pod healing. We cannot deny that Jesus heals. Pero dili pasabot mga igsoon nga gamito nato ang pagka-healer sa Ginoo nga maghimo-himo ta og ministry nga healing ministry, unya na dayon box diha donation. Kay kani nga healing ministry ni Peter, wala gyud ni siya'y donation box. Nakuha na to. Wala niya tagaig limos, pero ang iyang gihatag labaw pa sa tanang limos nga nadawat atong tawhana. In Acts chapter 3, sa sunod na chapter, verses 1 to 9, naadiri ang story mga kaigsunan. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. So naana ni siya sa 3 to 4 p.m. Kani nga oras, 9th hour. So, kay magsugod man na sa ilang oras, magsugod man ang buntag sa alas 6. So, pag naana ka sa kaning gitawag dirig na 9th hour, naana siya sa mga alas 3, alas 4. So, muna naay 3 o'clock, habit sila. Mayo kayo sila manakop aning unsay mga pangitabo ni kinabuhi ba? Na mga events kinabuhi ni Peter, kay si Peter magod ang ilahang giangkon nga primero nga pope.
nya nataliganan Manila studio nga si Peter na may asawa. Unya ang ilang barugaran kay Silibas Siman. So nisud sila sa temple, sa gate, at the hour of prayer. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom when laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. So, muna na ang iyahang routine sa kinabuhi, na imudayong niya, kay lame gyud siya, sugod sa iyang pagkabata. So, ilado tong tawhana. Kay, kada adlaw, makit-an gyud to siya diha sa gate, nga gitawag og Beautiful Gate, nga mangayo og limos. So kita, di ba, natay mahinumduman na, matutoy pangayo og limos diri. Oh. Kanang nag-eskwela pa ko dito sa Cebu, di jud ko kalimot anang mangayog limos nga ang hinapay igsoon kanang flat kayo. Unya pagkataud-taud na kuan ako kanang Kristohano nako, nakita nako mulakaw man diay ito. Wa man to dayungi. Pero mao gito siya maglingkod siya dito nga nagtakuban nga bakul ba o nilakaw man diay. Daghan kay mga tao mangilad mga ison pero kani tinuod ni nga bakul. Di ni siya kalakaw. In verse number 3, who seeing Peter and John about to go into the temple asked alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth." Diara ang gihatag mga igsoon. Are you ready? Giingnan ng bakol. Rise up and walk. Tinuod ni nga bakol, gipabarog o gipalakaw. Verse 7. And he took him by the right hand. Okay, wa man nakabarog dayon. Ang pagtuon ni Peter mga igsoon sa dihang iyang i-declare, rise up and walk. Grabe ang pagtuoy. Amen. Iyang gidawat sa iyang tuong kamot mga kaigsunan and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Amen. Immediately. O dapat kanang bitong kanang dugay nga wa kalakaw, di magyana kalakaw diretso. No? Kana bang nabidridden unya dugay nga wa kalakaw kay na disgrasya ingon ana unya kinala pa nagterapi. No? Hilot-hiloton pa na mga igsoon gani wala hilot-hilot. Igo ra gibunlot. Unya pagbunlot mga kaigsuonan, immediately nagka-strength ang iyang tiil. And I believe mga igsoon katong tiila di ra gito siya sama sa regular o ordinary nga porma kay kanang tiil nga wala gyud function. Mo kuan na mo gamay. Oh, walay muscle unya ang iyang unod dili siya kuan ba murag kita naman taan ng mga bakul unsay porma sa ilang tiil. Unya nikalit lag barog, immediately his feet and ankle bones receive strength. Ang bones dili muscle. And dili lang kay ni barog, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Amen. Gikan sa pagkabakol. So pagkalipaya, naglakaw, wala ni bayad ha? Wala ni bayad. Wala ni hatag og donation. Apan ni kuyog og naghimaya sa Ginoo. Dili lang kay kana. In verse number 9, and all the people saw him walking and praising God. Amen. Nakita nila ang kalihukan sa Ginoo sa kinabuhi ni Peter.
So, dili magyun ni siya mo ikuan alay portions kinabuhi ni Peter kay wa man ni siya kanang sige na rin sila pangayo. No? Pero kung ang Ginoo mo gamit nimo, gamiton jud kaniya sa wa nimo gina-expect nga mga hitabo. So dunay possibility mga kaigsunan nga sa atong ministry naapoy panahon nga nagpray ta sa mga masakiton og nilihok ang Ginoo og naayo sila. Kay gimanduan biyatas Ginoo ana mga igsoon nga kung naay nagmasakiton ninyo, go to the elders, no? And then let them pray over. Gamit paganig oil ingon ana pero dili lagi na dili na siya himuon nato nga opportunity mga igsoon nga magbutang deta diha og donation box. Kay dili nato pwede gamiton nga panginabuhi ang gahom sa Dios. No, kung gusto ka aw paghimo na lang diha og kanang travel agency unya ang imong trip langit. If you want to go to heaven, libre na na. One way travel going to heaven. Oh, free accommodation, free mansion. Kuyawa. O pila naman ako na ni siya. Ang presyo ani asa makadapit? Dapit ka sa kuan kanang Cities of Gold. Asa makadapit? Dapit ka sa napan sila drawing. Asa makani? Kuyawa. Kung mo na ibuhato nimo, mo nagdi ka padugayan mga kaigsunan, kilatan jud ka sa udtong tutok. Imong negosyohon ang hasta na dito na kuyaw kag realty oy to mas langit. Unya kompleto ka sa bersikulo na aligi ni tinuod ni na ang location na location. Di na to negosyoon mga igsoon. Kung asa ra ta gialaw sa Ginoo nga naay money matters, diha ra ta. Dili ta pwede manguhag offering dito sa gawas. Dili ta pwede manguha og kanang in return sa atong serbisyo kung naatay mga gipangbuhat dito sa gawas. That is not allowed by the Lord. Dadto nato ang atong offering sa simbahan. Mao ri gining lugar mga kaigsunan nga madaan nato so that God can give also according to His covenant regarding giving, mabuhat niya sa aton tagsa-tagsa. Are you listening? Kung adto sa gawas ang istoryahon, dili receiving ta, giving ta dito. Go to the poor, go to the needy, and help them. Dili para makaangkon ka. Di ba? Mo na bitaw lisod kaayo sa pagbalanse na sa atong pagpangalagad. When someone nga moani na sa tuwa unya kita tagaan niya suguon ta. Wa ta kay baw sa iyang motibo. Daghan kayo ang mga Kristohano na sa laing lugar nga gihimo nila nga kanabitong arm ang mga kasimbahanan para sila makapangayo sila didto og mga support ngadto sa ila mga kaila unya ila ipakita dayon mao ni ang gipadulngan sa inyohang kuan pero dili tanan didto mahatod. Namatay na hibaw-an ana. So sa hinay-hinay, mao na iyang gitrabaho magyud hinoon tinuod, pero gigamit ang buluhaton sa Ginoo. So if you really want to be used by God, your finances, your time, your life, it should be in your church. Kay naa diha ibubo sa Ginoo ang panalangin, naa diha mga kaigsunan ang kanang promise sa Ginoo. Kay mao magunay tudlo sa mga prosperity gospel. Ila pa magininang isibya sa kanang kahanginan nga if you want to be blessed by God, support this ministry. Adto sila mangayo ba? Dako kay na ilang auditorium. Kay nasa online. Daghan sila mga membro kay ba kaganahan mang tao mga igsoon nga wa nay buhaton god. Muhatag lang ba? Wala nay buhaton. Mo na sa mga kasimbahanan nga mga tinuod, muhatag pa ka, suguon pa ka. Mo nang may tabuan na it's either muhatag or mutrabaho. So kung mutrabaho, di na muhatag. So only those who understand the will of God and only those who understand the will of God also mo'y maka-enjoy sa promise sa Ginoo sa covenant about service in the ministry.
Kay di magyud na mamakak ang Ginoo gyud. So mo na kani si Peter makita na to sa iyang kinabuhi mga igsoon nga nibubog gyud ang Ginoo og panalangin sa ilang mga buluhaton. Even healing. Nalimad ka anak kadako na nang milagro. But it was not Peter. It was the Lord. The power is in Jesus' name, not ours. Muna, tanawa ka ng mga, naay mga ministry sa healing, tanawa kinsay musikat. Kinsay musikat? Si Peter, klaro kayo, nga wag yun niya gi-claim. Dili ako kundili sa Ginoo. Bisan si Apostle Paul, mga kaigsunan, nga sa dihang naaan sila nga mga Ginoo. No, niluhod na ang mga tao niyo sila, dili kami. Apan ang Ginoo nga among gialagaran. Muna sa ministry mga kaigsunan, mailado man ta, mailhan ta, but it should be not us nga maoy matuboy. Kung naamay maayo tungod kay atong gipray, pasalamat tas Ginoo, dili kita ang nag-ayo ana. Di ba? Nya, mugamit man sa naguna sila og in the name of Jesus. Oh, akong gihinginlan ang sakit. Ano ba? Unsa na ilang isultin? May kana sila ano eh? Unya, napala sila yung mga kuan kay televised god. Napala sila yung mga actors and actresses nga nag-wheelchair, unya nilakaw. Unya, may makaila. So, naagi mga bashers nga ningon dili man na bakul. Ingon na ba? Naagi mga kaila. So, manguha sila sa mga lugar nga kanang mga lagyo ba? Mga kuan kayo. Nya na mga kaila mga igsuon. Madugay-dugayan lagi. O, pero human na, nikita na sila. O, nalimad ka ng panganaon, mga lagpot, o ka ng Power Ranger, o ka ng Avengers. Grabe kayo, napay daghan kayo, makita nimo sa online mga kaigsunan. Nga prosperity gospel, grabe kayo ang ilang paggamit sa power sa Ginoo kintahay para sila mukita. Nga kung muhatag ka, mapasahan ka og panalangin dihagikan sa Ginoo. That is not the truth. Naay pamaagi ang Ginoo para panalanginan ka, naa diri sa Biblia mga kaigsunan, anha nimo buhaton sa imong simbahan. Ug ang tumong that people will see the working of God in our lives and they will praise God, not us. Wa gyud gisulti diri, walking and leaping and praising Peter. Wala, kay hasta si Peter nag-praise sa Ginoo. Ang mga tao nga nakakita, wala gid sila, nag-wonder sila lang, nakalakaw, unsa may nahitabo. Muna na medyo kaguliyang pagkahuman mga kaigsunan, pero na-point gyud ni Peter ngadto sa Ginoo ang glory. Dili ni amo. Iya sa Ginoo ang himaya. So dihala sa tataman, that is the life of Peter mga kaigsunan. Ato ning sumpayan sa sunod. So hinaot pa nga ang atong makatunan ani sa tulo ka punto. No? Una, ayaw kaluya sa mga sipyat sa imong kinabuhi. Because God can restore you again and God can use you again that you may be useful in reaching out the lost para naa pa kay ma-disciple sa imong kinabuhi. Usahay kita, muungot na tadiha, tungod kay nasipyat na ta mga kaigsunan. And when you are restored, ayaw gyud tuguti nga naa kay platuwing. Go and preach the word of God. Tumana ang gingon sa Ginoo, go and preach the gospel to every creature. Ayaw huwata mga igsoon nga dunay cooling period. Kaya nabi gyud ay cooling period. Naminaw ka sa mensahe, nadasig ka. Yes, amen. Sa imong unahuna ba? Kanang manulti jud ko ron, kanang mangita na jud ko ron, mangayo na jud ko sa Ginoo disipulon. Niya pagkauman, wa man nimo gi-aksyonan dayon, cooling period mga igsoon. Nadugay wala. Nadugay nakalimot na ka. Nga naa di kay gi-promise sa Ginoo nga Lord, mangayo ko og disipulon. So dapat naa gyud dayoy action. No? Kay ang sunod dayon sa nahitabo sa pag-restore sa Ginoo, mao man dayon ni iyang preaching.
nga 3,000 souls got saved. And ayaw kahadlok kung gamiton ka sa Ginoo in a bigger scale nga ministry. Ayaw jud kahadlok. Bisan pa nga magasto ang imong kinabuhi. Kay diha man maungot ang mga Kristiyanon. Unsa may kay ang ato mentality magud unsay maako ana. Diba? When you involve yourself into something, unsa may benepisyo nako ana. Dapat sa buluhaton sa Ginoo dili ingon ana mga igsoon because we already know the benefits. Nalimad ka, giluwas ka pa lang sa Ginoo, giingna na kadaan, giandaman na tika og mansion dito sa langit. Unsa pa man benepisyo imong gusto? Unya gipramisan ka nga when you begin to follow me and serve me, I will provide. I will be with you. I will provide all your needs. Unsa pa man nga benefit atong pangitaon? Wala na. Kay ang Ginoo tinuod siya nga mo panalangin gyud siya when ang atong kasing-kasing makita sa Ginoo nga tinuod nga nangalagad yun ta. Pero why panalangin mo abot kung acting-acting ra ni ato ah? Kana bang pangalagad lang. Nga lisod biya na kay masayon biya tong pangalagad. Kaysa pangalagad. Di ba? Subli-sublion ba? Hatag. Kausahon na lang nimo. Hatag. Mo na definite. Di kayo maghatag-hatag ra. O dili dito tinuod. Mag-share-share ra. Dili dito tinuod. Di ba? So dapat na ay sincerity o reality nga makita sa Ginoo sa imo kasing-kasing so that He could supply all your needs. Di ba? Limad ka ana iyang promise not according sa kanang riches sa kalibutan kundi according sa iyang riches. Unsa may dili iya sa Ginoo. Amo na gamay kay atong panlantaw sa ministry, mao gini atong kaya. Mao gini so kung mag-purchase og property, dako na kayo ng 500 square meter oy. Gagmay ra kayo. Ngano man tungod kay wala man nainat ang imuhang pagtuo. Mao na gitawag sa business world og psychological wallet. Mao na di ka negosyo og dinagko tungod kay ang imong psychological wallet gamay kayo mahadlok na ka ng million investment. Ang imo ra ari ra ka sa 100. 100 negosyo magyapon na palit kag kindi dito sa kuan. Asa ka gusto mamalit? Sa La Nueva o Save or Dali? Oh. Palit kag kindi, soroy nimo, negosyo man sada. Di ba? Pero pila man ang pagdili magud ka kuan kanang ang imo psychological wallet gamay. Wala kay kwenta kung unsa na waste ni mga panahon. Ang imo ra na nakita ka bisan gamay, okay na niyo eh. Dapat ka mao ka mo value sa imong time. Naminaw mo? So imo nang kwentahon, pila di ay ang value sa akong time aning buhata. Kana inyong trabaho. Pila man ka oras imong gigamit diha? No? Imong gidutihan 8 ka oras plus sa pagpangandam, plus sa biyahe. O pila ka oras? O pila imong sweldo? So 8 hours plus katong extra time, buta na to 13 hours ang imong gigasto anang imong trabaho, pila imong gidawat, i-divide dayon makaibaw ka pila imong inuras. So that is the value of your per hour. So that is the value that you put in your life. So ingon ana ra ba gyud ay imong value? Unsay tubag? May na lang ni pastor oy kaysa wala. Unya kay baw ka nga wala man sad kay time sa Ginoo ana. Di ba? Because you sold your time, dili na kay tagiya na kay gibaligya na nimo, kinahanglan imo gyud ang i-duty didto kay pangitaon ka kay imo naman ang kasabutan naman nimo didto nakigimo magkaog covenant sa lain para makadawat ka og kanang amount of money nga imong kasabutan ato niya. So di na nimo pwede ihatag sa Ginoo. So sa may tabo ang Ginoo in taon naghuwat ra nga mapiksan unta ko sa imong panahon. And guess what? Asa man dapit ang Ginoo ibutang sa mga
na maligya og oras. Asa ibutang. Di ba sa panahon nga convenient nimo kay kapoy nagug ka. Ang pangutana, asa may convenient nimo nga time nga hasta sa imong pamilya wa man kay time. Mo na dapat atong hunaw-naon ba kung atong sundon kani si Peter. Sa dihang gitawag siya sa Ginoo unsa man dayon ang nitabo siyang kinabuhi. Gibiyaan niya ang iyang panginabuhian, gibiyaan niya. Mangingisda man ni siya, unya ang iyang ginikanan naay barko gyud. Naay ship, fishing ship. Gibiyaan nila. Hasta ang ilang mga katawhan. No, dili wala sad sila yung gipasagdan nila ang amahan kay na may mga na may mga empleyado kintahay na iyang amahan. Pero gibiyaan nila og nahimo na silang alagad sa Ginoo. Giusab sa Ginoo ang dagan sa ilang kinabuhi. Ug tinuod nga ang Ginoo mo-supply jud. Oh, asa man kita Kristohanon karon nga ingon ana ilang kinabuhi. Nga kung tuluan ka nga unsaon nga mabag-o nga ang imong panahon mahatag nimo sa Ginoo, mahatag nimo sa imong pamilya, mahimo kang example sa community, mukunol man. Di ba? Mo na wala kayo mga milagro mahitabo sa atong kinabuhi nga gamiton ta sa Ginoo mga kaigsunan in a special way because wala ta kapasar sa mata sa Ginoo. Si Peter nakapasar ni sila. Mao na. So ang Ginoo the same magud siya god before karon og hantod sa kanturan the same ra gyapon siya. So kung nahimo ni niya before mahimo ra gyapon ni niya karon. Ang pangutana kinsa may pwede niya gamiton. Kaya nahitabo biya ni sa mga lalaing lugar nga naagyoy tao dito nga tinuod gyud nga sila dedicated sa Ginoo. Are you listening? So mo na ato na ning desisyon mga kaigsunan. So hinaot pa nga dadasig tas kinabuhi ni Peter. Ato ning hisgutan ang sunod ani mga igsoon sa sunod Domingo. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this message na imong gihatag kanamo karon, Lord, kabahin sa kinabuhi ni Peter. And I pray that you will bless your people, dear God, nga masabtan namo nga kaning among kinabuhi kanunay ning mag-atubang og mga challenges, mga problema, persecutions og kung magpalayo mi kinimo, Lord, maluya gyud mi. But nagpasalamat mi sa among nakita that it is your desire to restore us. And please help us, dear God, nga dili mi kung naa man gani pangitabo sa among kinabuhi nga maluya mi. Please help us, Lord, nga dili mi magpalayo nimo. Tabangi mi, Lord, nga magpaduol mi, tabangi mi, Lord, nga magpadayon mi sa pagpangalagad nimo. Because we believe as you at what you have preach to us today nga naay restoration nga mahitabo o gamiton minimo para sa pag-reach out sa uban nga wa pa kahibaw sa kaluwasan. And I pray, dear God, that you will bless your people this afternoon to commit their lives to you, O Lord God, again, and so that they could be a useful vessel in the ministry that we are in right now. Salamat kay Lord sa simbahan nga imo ming gipundok ug tuguti, Lord, nga magmaninaugon mi sa among pagpangalagad nimo. And I pray that in this invitation na panalanginan nimo ang matag usa nga magluhod karon sa imong atubangan, Lord, nga mangayo sa imuha nga pasaylo, mangayo sa imuha nga pagtabang sa ilaha nga pagka-servant nga magamit gud sila sa ebanghelyo nga ministry. Salamat kay Lord, and this is for your glory in Jesus name. Amen. Amen. Karon giistorya ka sa Ginoo, gipanalangin